ang imong pagkagamhanan, ang imong pagka-Diyos, ang imong ngalan may bayaw sa among kinabuhi. Yes, Bless your God. name, Jesus. We thank you and we honor you in this place. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Palakpakan si Lord ito. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Kisa'y nalipay karon nga kabuntagon. Hallelujah. Lami kayo idayig sa Ginoo, no? Dito sa langit, puro na lang pagdayig. Amen? Pero nakarindot sa langit, kung magdayig ta dito, dili init, dili na ta mo biyaheng layo, no, para magdayig, kundi kaupan na nato kanunay ang presensya sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Ignay mong tapad karon. Welcome home. Anong welcome home man? Dapat feel at home ang imuhang igsoon. Amen? Inay ka balaka diha, no? Naka sa imong balay. Hallelujah. Naka sa imong panimalay. Praise the Lord. So, lami kayo ang Ginoo mga kaigsunan sa mga kinabuhi. Walay paglubad. Ang gugma sa Dios. Hallelujah. O ang walay sama, no, ang gugma sa Ginoo. Walay makaparihas, walay bisag makatandi man lang sa kaayo sa Dios o sa iyang gugma. Ngaringan nato. So this morning mga kaigsunan, just a reminder before we continue sa to ang pag sa pulong sa Ginoo. Tama tayo mga cellphone, dili man na bawal ang cellphone. Ang ato lang is bawal lang siya na sound. Okay? Kung pwede i-silent mode lang nato or turn off kung in kaso. Pwede na i-turn off, pwede na po i-silent mode lang. Ang ato ang flash nato, pwede na po nato. Wala na may problema, wala man tayo, di man tayo Kendri, pero normally nga na, no? So, sa atong service, pwede na mo take picture, wala problema. Pwede na kang mag-live, wala problema, dili bawal sa to as long as dili na po tayo makadisturbo sa itong tapad. Amen? So, salamat sa Ginoo. Ako nag-video ko for documentation ang para sa ako ang kaugalingon nga pag-study po sa akong kaugalingon. Amen? Dayong inigabot sa balay, walihan ko sa akong kaugalingon. Hallelujah. Ilahi man ang naminaw, alahi man ang nagsulti, ilahi po nang naminaw, no? So, ingon na mga kaigsunan. So, di kabuntagon mga kaigsunan, nasayod ko nga excited na maminaw sa pulong sa Dios. Kunya gusto ko kamo dalon sa kung namoy mga Bible diha mga kaigsunan, andama lang ninyo sa Mateo kapitulo 24. Makita nato this is also related sa wali ni tatay atong niaging Domingo. So gikaingon na nako nga this is already prepared, mga do kasi manan na kung andam ni or mga tulo na siguro kasi manan na kung prepare ani. Ako rin ihanay siya. So, karon mga kaigsunan, ato ang tun-an kanibitaw pag bantay nato sa kapanahonan, no? Kinahanglan ta makabantay sa kapanahonan. Ngano man hadol ng pagbalik sa Ginoo. Isay mo tuod diri mo balik ang Ginoo. Hallelujah. Kung mobalik ng Ginoo, impas ta ng utang. Hallelujah. No, impas ta na. Hallelujah. So, kung mobalik ka ang Ginoo, wala na yung mga balatian. Amen? Wala na yung mga sakit. Wala na yung mga kagutom, no? Wala na yung mga saad na dili matuman. Hallelujah. So ang pagbalik sa Ginoo mo na itong gihulat. So this morning we will be talking about discerning the times. Ato ang timan-an o ato ang bantayan ang kapanahunan tungod kay naa na ta sa katapusang mga kapanahunan. We are in the last days. No? Sa katapusang mga adlaw. Matud pa sa usa ka preacher siya, we are in the last days of the last days. Grabe, no? No? Sa tapusan sa mga adlaw. Hallelujah. So sa may mga timailhan ni ana mga kaigsunan, kung moadto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang pagbalik sa Ginoo daghang mga timailhan sa before siya move anhi. No? Ug lakip na ni ana ang propesiya nga ang Dios iyahang ipabalik ang iyahang katawhan na Israel sa ilang mga nasod. O sa history, throughout history, walay makapareho sa Israel tungod kay for how many years na sila na nagkatibulaag sa tibok kalibutan, no? Gibalik sila sa Ginoo sa ilang kaugalingong nasod. Grabe ang history sa Israel, no? So, asa ka rin nagsugod ang saad sa Dios sa Israel, nagsugod ang saad sa Dios
gikan pa kay Abraham, gisaaran siya sa Ginoo, gitawag siya gikan sa mga katawhan, gikan sa syudad sa Or, gipadala siya gipaadto sa Dios sa yuta nga saad, no? Muna siya ang yuta ang saad sa Dios. Kung saad sa Dios kay ihatag kaniya. Yuta nga wala pa niya nakita. Wa pa niya nagtuig, gisaaran siya sa Ginoo, Abraham, biyai ang imuhang panimalay, imuhang ginikanan, biyai ang imuhang lugar, biyai mo kabtangan, kay dalon ko ikaw sa lugar nga wala ko pa nakita. No? So si Abraham, naminaw sa Ginoo, nilakaw siya. Kauban niya ang asawa si Sarah, abot sila sa itawag og Kanaan. No? Pero bisan pagani si Abraham, nagulang na, hantod namatay na lang si Sarah, ang yuta nga iyahang gilog nga ni Sarah, gipalit pa gyud niya. No? Para naaray yuta, malugman sa iyang asawa. Kung dito ra pud gani gyud si Abraham gilubong atong dapita sa Israel, no? Pero dili pa Israel ang tawag niya ito. Pero katong yuta gisaad to sa Ginoo, nangamatay na lang sila pero wala pa gyud niya totally na possess ang land. Pero ang saad asa paingon dito sa anak ni si Isaac. Namatay na lang si Isaac, wala pa gyapon nila naangkon ang yuta. No? O ang saad karon nasalo dito ni Jacob, o si Jacob giisla ng iyang ngalan o si Israel. Adunay 12 ka anak, gitawag 12 ka tribo sa Israel. O namatay na lang gyapon si Jacob, wala pa gyapon niya naangkon ang yuta niya saad sa Dios. Hatod nabihag sila dito sa yuta sa Ehipto tungod sa kagutom, ibihag sila sa mga Ehiptohanon, hangtod nga nag-raise up ang Ginoo sa ka propeta nga si Moses, o siya mao'y nagdumala o nagpangulo sa Israel pagawas gikan sa Ehipto paingon ngadto sa yutang saad. Hallelujah. So ang yutang saad mao nay dugay na kayo giasam sa Israel, dugay na kayo nilang gipangandoy nga matuan, ingano man naulipon sila sa Ehipto, no? Og hantod nga gidala sila ni Moses, paingon ta sila sa yutang saad, namatay na lang si Moses, wa gani gyud siya kataak sa yutang saad. So karon ang nagdawat sa baton sa leadership mao si Joshua. Ug idumala ni Joshua ang katawan sa Israel pasulod patabok sa Jordan, dito sila sa yutang saad ug ila pag yung gigira gyud dito. Tungod kay dili man to sa mga kaaway. Kukmananan man tong mga kaaway tungod sila pagkatakutan, ang Israel mo gigamit sa Ginoo to judge the nations katong panahon na. So giilog nila ang lugar tungod kay ilaha man to gisaad sa Ginoo sa ila. Pero wala gyapon to nakuan, namatay na naman tong ilang mga katigulangan, no? Wala gyud nila nahurutan og poses ang yuta, no? Dapat yung mga katawhan nga namuyo dito na wala nagtuo sa Dios, no? So, ang saad sa Dios sa Israel, yutang literal na yuta, dress kalibutan, no? Pero ang saad sa Dios nato, espirituhanon, amen? Asa man na dito sa langit. Hallelujah. So si Jesus Christ, siya ang manunubo sa kalibutan. Kabalo man ta na, no? Kay sa diha namatay, sa diha nakasala siya si iba, di ba? Kitang tanan gihukman sa kamatayon, mamatay tang tanan, muna ang tanang tao mamatay. Ug walay tao matarong, wala bisag usa. Sumalat sa gisulti sa pulo sa Ginoo. O ang sala mo na nagdalag kamatayon sa tanang katawhan. Ang tanang mga tao unta nga magpuyo ani kalibutan na wala unta tay mga sala. Kung wala ra nakasala siya dag si iba. Ug dunay nagingon ako, pastor, mayroon pong nakasala si iba kay wala unta taron. Totoo mo na? Ha? Oy, hinumdum man na to nga ang Ginoo ni saad dadaan nga padaghanon sila, gisugo na sila dang padaghanon. So wala pa sila nakasala. But sa buot po inyo ra gyud untang mudaghan ang mga tao sa kalibutan nga walay mga sala. Kaso lang, usa pa sila ni daghan, nakasala namang daan, yang pinakamagulang na to, nga si Cain, usa pagod ka murderer, gipatay di igsuon. Grabe, no? Pero daghan niya po mga anak, si iba, babae lalaki, daghan sila kay mga anak, tagpila ka tuig, gatos-gatos ilang mga edad. No? Jadi daghan nagyapong tao sa kalibutan, kaso lang magpuro mga makasasala.
Kung isaad ang Ginoong Dios o manluluwas, mao si Ginoong Hesukristo, nangyari sa kalibutan, pagluwas sa katawhan. O gamito nun ta sa Dios ang Israel, di ba? Sila mahimong kahayag sa kalibutan, o kasin sa kalibutan. Kasi lang gisulo nila ilang pag-ila sa Dios. Kung isalikway gani yun nila si Jesus Christ, di sila mustuon ni Hesukristo, nga namatay si Kristo Jesus, tungod og alas mga sala. So ang grasya nga para sa Israel, wala man nila dawata, iabot sa ato mga hintil. Amen? Kung ang saad sa Dios sa Israel, saad usab sa Dios sa mga hintil. Para nato tanan nga mutuo ni Kristo Jesus nga Ginoong maluluwas. So ang atong Ginoong Hesukristo, di ba dito sa cross sa Kalbaryo namatay, tapos gilubong, tapos nabanhaw. Pagkabanhaw niya, nagpuyo pa siya 40 kaadlaw kauban sa mga disipulo. Dahil after 40 days, nikayab siya sa langit. Sawa pa siya nikayab sa langit, doon na siya instruction. Maghulat sa Jerusalem, no? Aron ang Balang Espiritu Santo, magabukbuk kanila. Mahimo sila mga saksi, asa gani? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, o sa tibuok kalibutan. Isang niya o may kalita. Amen? Pero, tunay nindot, kay nagyo na pulong sa Ginoo, di saad si Ginoong Hesukristo nga mubalik. Diba? Sa dihang, ang mga babayi nga niadto sa lubnganan, wala na si Jesus, ningon ang anghel, ang maong Jesus, na, ano nga rin mo sa lugar, sa mga patay. Pagkitaon niyo ang buhi sa lugar sa mga patay, nabanaw siya, di ba? Kato kung pagkayag niya, nagya po yung mga anghel, samtang sige sila gyangod ang mga disciple, kaya paingon na sa panganod si Jesus. Sige sila gyangod, sige hangad, lugay ko sila kay ni mahawa. Sige sila gyangod. Nakadungog silang tingog, yung sila kanimang Jesus, na nikayab sa langit. Siya mao sa gihapon nga manaog sa samang paagi. Sinapnay sa mga panganod. Amen? So, ang atong Jesus, bubalik. Amen. So, ang timahilan sa mga pagbalik ni Ginoong Hesukristo, atong timanan, so we must discern the time. Hallelujah. Discerning the times. So, gisulti sa pulong sa Dios nga dunay mahitabo sa Israel. Diba? Diyan namatay si Ginoong Hesukristo 33 AD, after 40 years, gisakop sa mga Romano ang Israel o gipamatay ang mga Hudyo, ang templo gisunog ug ang mga bulawan gipanguha gidala sa Roma. O ang mga Kristohano nagakatibulaag, mga Hudyo o hintil nga mga Kristohano nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. O ang mga Hudyo atong nga time, gipangluto sila, no? O gipamatay ang madakpan, makitan. Munang ang mga Hudyo nagkatibulaag sila sa tibuok kalibutan. Ang mga Kristohanon po nagkatibulaag po sa tibuok kalibutan. So imagine 70 AD, nahitabo na, nagkatibulaag ug naguba ang Israel o ang Jerusalem. So, mga 2,000 kapin katuig ang nilabay. Kasi nahitabo mga kaigsunan, pagka 1948, doon ay deklarasyon sa UN na himuon o nasod pag-usab ang Israel. So, ang mga Israelita, mga Hudyo sa lain-lain mga nasod, nasa Pilipinas, sa lain-lain mga lugar, sa tibuok kalibutan, na mauli ang uban sa ilang kaugalingong nasod sa Israel, o nahimong nasod pag-usab ang Israel. So, ang Israel, nahimo siya gitawag og milagro. Ano man? Sa Israel na nahitabo nga ang mga tao nga Hebreo o ang mga tao nga Hudyo, maato sila sa laing nasod, pagbalik nila, wala ang ilang mga tradisyon o ang ilahang, bisag kanya ilang pinulungan gi-revive. So ikaw siguro Pilipino, maato kag Amerika, 2,000 katuig ka dito, ang imuhang mga anak, di ba? 2,000 years ago, di ba, mabot ka dito, no? So mausab ang imong kultura, mawala ang imong lingwahe, di ba? Pero Israel, na-preserve nila ilang kultura, ilang lingwahe for 2,000 years, naragyapon. Until now, ibalik sila sa ilang kaugalingong nasod karon. Until now, doon na sila gitawag programa na kanang gitawag Aliyah. Once you are a Jew, Hudyo ka, bisag sa Pilipino ka nga Hudiyo, or bisag sa asa ka sa tibuok kalibutan, basta kay Hudyo ka, na kay
pribiliyo nga tagaan og kanang immigrant visa, no? Or ikuan gyud ka kanang paulion sa Israel. Gitawag sa aliyah, no? Aliyah, pabalikon sa Israel ang mga Hudyo. Nasa programa na ron niya, bayad na sa gobyerno. No? So ano man, tungod kay usa na siya sa ipanagna sa Biblia na mabalik yun ang nasod sa Israel. No? Atong gitun-an na to atong niagi nga kung magsugod na gani pagpanghumok sa ganito, ang kahoy igira, manghumok, kung kada bang musugod na bitaw siya, kada kita mo na ang tanong nga oras siya patay pero buhi di ay wala na dahon. Kanya, naanagani mo tubo niya, kanang iyahang, kasi tawag na, mubad na siya ba? Na siya something na, mugawas na ang bago na pong sanga. Musalingsing. Ningon nga, pulo sa Ginoo nga, musugod na gani pagpanggitib, musalingsing, ang kahoy nga gira, sa tugingon, hadol na ang tanginit. Doon ang kasakitan. So, ang kasakitan pamabot, grabe kayo. Ato nang hisgutan sa mga pipila ka Domingo. Pero gusto na ko i-share sa inyo ha, nga ang punuan sa igira, mauna siya ang nasod sa Israel. Daghan kayo mga Bible scholars, ang ilang interpretation aning punuan sa igira, this is actually the nation of Israel. Kung musugod na gani sa pagpamalig ang mga katauhan, mga Hudyo sa Israel, kay mailan na nangahapit na yun bumalik si Kristo. Amen? So, ang Israel, usang ka milagro, 1948, na taon na to, padayon. Gideklarar ang Israel nga usa ka nasod na usab. Imagine, for 2,000 years plus, no? Di ba, namatay si Jesus Christ 33 AD. After 40 years, motong pagka-70s, 70 AD, isakop ang Israel sa mga Romano, layas ang mga Hudyo gikan sa Jerusalem, katipulaan sila sa tibok kalimutan, pero pagka 1948, nabalik sila sa ilang mga nasod. Sabi no? Uusa ang Pilipinas sa mao'y hinungdan, nganong nakadesisyon sa UN ba, nga mabalik ang Israel, mahimong nasod. Sa panahon maguto sa gira sa mga Germans, diba, Nazi Germany, doon ay 6 million Jews na ipamatay. Grabe daghan kayo ito, no? So, giplanuhan sa UN, sa man yung mga Hudyo, mahurot niya sila diri. So, gidesisyonan sa UN, United Nations, nga ang Israel o mga Hudyo, butangan sila nasod para na sila maulian. Ang uban, nagbutuhan na asa man si sila ibutang dito sa Argentina, kay dahil kay mga Hudyo dito, or somewhere in Palestine. Ibutuhan nila nga sa Palestine, ibutang, ibalik sila dito sa Palestine. So, usa si Carlos P. Romulo, ang sekretary sa UN, nagrepresentar sa Pilipinas, na nibutar pabor sa Israel na mahimong nasod pag-usap ang Israel. Muna, dako kay utang ang buto ng Israel sa Pilipinas. Muna, kung muadto kag Israel, wala kay visa. Karon wala visa Israel. Basta Pinoy ka. Wala ba na? Sa Pilipino ka, muadto kag Israel, wala visa. Passport ra, okay na. Diba? So, inga na ka privilege. Then also, doon ay 1,300 Jews nga giluwas ang mga Pilipino sa panahon ni Manuel L. Quezon. Yung ipamatay sila sa Europe, ato mga German Jew, mga Austrian Jew, mga Polish Jew, sakay silang barko, gidala sila sa Pilipinas, ipapuyo sila sa Marikina. Di ko sila malimutan na until now. Kunang Israel nako kay sila gutang nga putos Pilipinas. So nahimot ang naso sa Pilipinas, dili man kita personally, pero doon na tay kalabutan sa fulfillment sa prophecy nga nahimong nasod pag-usap ang Israel. Imagine. Right? It's an honor, it's a blessing. Pero, kulbaan ta.
Tungod kay daghan kayo mga pwedeng mahitabo aning last days. So let's open our Bible sa Matthew chapter 24. Kay wala pa, introduction pa lang to. Hallelujah. Okay pa ba mo? So Matthew chapter 24 verse 4 to 8. Tingnan dira. And Jesus answered them, "See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Verse 7. For the nation will rise against nation. Ano ba ni? Nasod, batok, nasod. And kingdom against kingdom. And there will be famines and earthquakes in various places. Kagahapon doon ay linog, di ba? Doon kamatay mo? Ang epicenter sa Valencia daw. Mga pila to? 4 plus? 4 point something or 3 plus? Duha ko ngayon, ha? Pero, siyempre, doon, ragod kayo, no? Yabol ka, may diha. So, nahita po na ron sa una. Kung nagaling linog, dako na kayo na, pero karat lahi na yun, parang simple na lang ng linog. Diba? So, isagin ko rin, all these are but the beginning of birth pangs. Kung saan na siya, birth pains or birth pangs na siya sa uban nga English. So, saan na siyang birth pains? Itong mga midwife, kasabot ko sila kung saan eh. Bisa ka rin dili midwife, bisa ka rin nanay. Kasabot ka, bang gabati ka? Gibati na kang kasakit, pero wala pa ka ng anak. Pero gibati lang nimo, gibati na nimo, murag sakit na. Pero dili pa wala pa. Murag ka-anakon pa lang, pero wala pa ka ng anak. Murag ingon ni ana mahitabo sa pagbalik sa Ginoo or sa in the last days nga dunay mga kasakit pero dili pa. Ha? Ang ingon diha, verse 7 balikan na to ang verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of birth pains or birth pangs at tawagan na. So, mao ni siya ang giisgutan dito sa buntod sa mga olibo. So, this where the discourse, no? Jesus Christ o kaya mga disciples naghisgot sila kabahin ni ani. Pero kung imo lang taon din sa verse 14, lukso ta, Matthew chapter 24 verse 14, ninyo diha, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Akong basahon sa Bisaya para mas klaro. Ningon siya diri sa Mateo 24:14. Ningon siya, "Og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayon niini ang tanan nga tawo ug unya moabot ang katapusan." Pero atong balikan nga there is a verse 1 and 2, balikan ako, no? Wala siguro na nakot na butang slide. Pero niyo diri sa pagbiya na ni Hesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan. Ginoo tanawa gud ang kinatibuk-an sa templo. Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo niining tanan, sultihan ko kamo walay bisag usa ka bato dinha nga magpabilin sa nahimutangan niini, tumpagon gayon ang tanan. Sumala sa ingon sa Matthew 24 verse 2. Pero kani siya na-fulfill ni siya sa panahon sa 70 AD. Dunay mga prophecy ani nga nahitabo na 40 years after sila nag-istoryahan ay nahitabo, doon na po yung mga prophecy nga mahitabo pa lang sa atong panahon sa nipa mubalik si Jesus Christ. Pero kung imo lang tawag sa verse 3, samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an
May sikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami, kanus ang matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Kung imo lang taon diya sa verse 3, dunay tulo ka bahin ang pangutana. Unsa day una pangutana? Niyon diha, sultihi kami kanus a matuman kining tanan. So, nagsulti si Jesus Christ ato, first is nagisgot siya kabahin sa templo sa Israel. Ikaduha, pangutana, nga part, 3-part question man eh. Ikaduha nga bahin diha, niyon siya sa same nagyapon nga verse, niyon siya ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pagbalik. So, ang ilang pangutana una, unsa kanus ang mahitabo kanang sa Israel as Jerusalem ang pagkalumpag, ikaduha ang mga timailan sa pagbalik ni Jesus, ug katulo nga part sa pangutana, unsa ang mga timailhan sa katapusan sa kalibutan. Hallelujah. So mao ni, dunay tulo ka butang. Nataw nato diya sa nice slide diha, no? Tulo ka bahin sa Matthew 24:14, doon na diya ang ebanghelyo, isang yang ebanghelyo, no? So, the Great Commission, mao ni siya pagpanangyaw. Karon mga panahon na, grabe sangyawanay ron. No? Dahil yung pagbalik ni Kristo. Mao na ito ang i-anticipate mga kaisunan. Ginahulat na ito. Naghulat ba mo sa pagbalik ni Kristo? Amen. Sabi tayo, Lord, may pagkira sa kamubalik. Wapan ako man akong balay. Wapan ako man akong kuhan. Naibalay sa langit. No? Walay problema si Binto. Hallelujah. Tinulang, kibubrami yung rigit tanan niya ito, deres kalibutan niya, ginaw. Nami kami naman may gamay nga, luna, no? Huwag yun ako nalihok taon. Oh. E bisag asar ako, matubuhan na lang sakmot atong baol, ani. Temporary yung nabiyaan ako pugunagon. Bisag ganun magpahimo ko balay, ganindot, siguro biyaan lagi ako. Nanayin ko doon sa aman eh. No? Pero ako nag-iyong suhit muna ako, ha? Biyaan ng balay, tumuag sakmot. Huh? Na naman, para sa ko, nahimangod, kung nakasabot rata sa pinaka-importante butang sa kinabuhi, kanang atong pag-alaga sa Ginoo, ma-prioritize yun na to na ang pag-alaga sa Ginoo. O kung bang butang, paulahin na lang na. Amen? So, sa kung may mga prophecy, doon ay libro nga, gitawag siya, Foreshadows. Naghisgot diri mahitungod sa globalism, the rise of globalism, or kanang pag-build sa one world government, o kanang pag-build og United European Empire. Karon na may itawag European Union, di ba? So, doon ay mga confederacy mahitabo, no? Pero taas-taas sila, lalo-lalo mga istorya ni. Or dili ra na ako ikwanta na tungod kay kapos na sa oras. Pero mo ni, kada tanan mga butang nga medyo kulbaanta or uban excited, kay happy na ubalik kay Ginoo. Pero ang pinaka-importante karon kada bang makabalot ang andam sa pagbalik sa Ginoo kung moabot ang katapusan. So how to prepare? Unsa na to pag-andam ang atong kaugalingon sa dihang samtang gahulat ta sa Dios. Unang-una, we must focus on the Word of God. I-focus na to ang atong munahuna, atong mga mata diya sa pulong sa Ginoo. Unsa dito sulti di ay tungod kay daghang moari nato nga mga mini, nga mga magtutudlo, mga propeta. Ya og wala tay alimuhag sa pulong sa Dios. Mga talang ta. Walang importante kayo ang discipleship, importante kay nato ang training sa pulong sa Ginoo para dili ta matalang mo nang sa atong paghulat sa Ginoo, dapat nakafocus na siyang pulong. Kaya kung wala ta kabalo sa pulong sa Ginoo, pastor naala gid dito, nagwali siya kung kuno anak sa Dios. Napo ko diri, anak ko kuno sa Dios. Sabi na daw gani, naapoy kuno yung anak dito sa Ginoo. No? Kita ta na mga anak matas Ginoo, anak matatanan sa Dios. Ang uban appointed son, no? Ila ko to. Hallelujah, pero kulang kag gudog, matalang gyud ta. Di ba? So dili ta nang nagpailang siya na mao gyud na. Kung wala tay alimuhang sa pulong sa Dios, matalang ta. Muna mag-focus na sa pulong sa Ginoo. Pero kaning word karon,
ato ni siyang sinatian sa atong kinabuhi, no? Ang pulong sa Dios. So kaning word usab ato sa ning gibutangan ihimo na tong acronym siya ba? No? So W is focus nato sa word number 1, worship. Focus sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kung sa atong pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa Dios, dili ta matalang sa atong pag-alagad. Amen? Nga naman, naata sa panon. Amen? Kanang karniro di ay, mupura naglinantawan. Nearsighted na karniro. Once gani nga mabulag sa panon ng karniro, maglisod na siya balik. Labi nagwalay tingog. Walay tingog sa kuan ka ng magbalantay. So, gikinahanglan yun mga kaisunan na naata sa panon, sa atong worship. Kung sa man, ang kinahanglan nga ibutang na to sa sentro, sa pulong sa Dios. Atong pamilya, ang atong pamilya ba, nagasubay pa ba sa pulong sa Dios? Ang atong negosyo, nagasubay pa ba ni sa pulong sa Ginoo ang atong negosyo? Amen? Klaro pa ba ang atong mga timbangan? Di ba? Klaro pa ba ang atong mga diskarte diha? No? Nakasentro pa ba sa pulong sa Dios? Sa atong pagtuon? Number 1 pa ba ang Dios? Hallelujah, sa atong ministeryo. Bisan sa atong mga trabaho, nakafocus ta diya sa atong relasyon sa Dios. Amen? Pinagi sa atong worship. Ang letter O, mga kaisunan, obedience to Christ. Nagasunod pa ba ta ni Kristo? Nahimo pa ba tang matinumanon diha ni Kristo? Hallelujah. So sa gingon, mga kaisunan, obedience to Christ. Our relationship to our Father, atong relasyon sa Diyos, okay pa ba atong relasyon sa Ginoo? Amen? Gahulat as pagbalik ni Jesus, pero kung dili maayo atong relasyon sa atong Diyos, useless nga klaseng paghulat. Di ba? Anang gahulat ka, niya wala di ay. Kapoy, gulat, nga walay pag-asa, walay assurance. Hallelujah. O kampi, mga kaisunan, discipline through the help of the Holy Spirit. So, disiplina nga tinabangan or nga uban sa tabang sa balang Espiritu sa Diyos. Hallelujah. So, ang Spirit, in Hebrew, gitaw siya ruach. Ruach, ang iyahang Hebrew word, means breath. Kanang ikang ruach, murag ginhawa. Inubanan sa balang Espiritu Santo ang ato ang pag-alagad. So, atong kuhaan og base, mga kaisunan. So, how to prepare? Focus on the Word of God, then rely on the Holy Spirit. Magsaligtas balang Espiritu Santo. Kung sa ito kaning Spirit, ruach. Kaning ruach, ato ni gihimong acronym, mga kaisunan. R is revelation from the Word. Pagtuon kag pulong sa Ginoo, magbasa ka, matingala ka, uy, naa may gipadayag ang Ginoo sa ako. Naay conviction. So sa ibuhaton nimo dunay conviction sa pulong sa Ginoo. Ha? Atong sundon ang conviction sa Balang Espiritu. Sa diya magtuon sa pulong sa Ginoo. Understand the signs of the times. Importante din magtuon ta sa mga panahon karon. Unsa ko dili mahitabo ko? Ano yung nanay ka-worst karon? Ipanagda na sa pulong sa Dios sa katapusang mga panahon, mao ni mahitabo. Di ba? So daghan ko gustong i-elaborate pero ako na ning paspasan. Letter A, adapt to any situation. Dapat mo-adapt ta kung sa may mga panghitabo. Amen? Nga kanang without any compromise, na dili ta makakompromiso sa itong pagtuo sa Ginoo. Mo-adapt ta kung sa'y pwede, pero kung mo contradict na gani sa pulong sa Ginoo, barugan yun nato kung sa'y naa sa pulong sa Diyos. Kaya dili ta nang giukihan sa gobyerno, okay sa Ginoo. Amen? Kabalo pa mo karon kulba ba yan eh? Di ba? Isgutan na ako na wala naman namatay naman ang Santo Papa sa Katoliko. Di ba? Then, ang ilang plano ron, majority, murag naid akong chance na Pilipino may mahimo sa Santo Papa. Ha? Kuyaw kay mas grabe ni.
Na naman, okay ra niyan isig ka lalaki, maminyog lalaki. Babae, maminyog babae. Manatayan. Diba? Unang, atong iapos Ginoo Lord, tabangin ni Lord. No? Dili, porki giukihan sa simbahan, nadakong simbahan, okay sa pulong sa Ginoo. Dili, porki nga giukihan sa ato ang gobyerno, okay sa Ginoo. E nga naman, mas mulabaw yun ang pulong sa Diyos. Amen? Dili ta mo compromise mga kaigsoon. So, mo adapt ang any situation without any compromise. So, sa paman, letter C, church, sa man na church, body of Christ, kinahanglan nga ma-identify imong kaugalingon nga naagyo ka sa iglesia sa Diyos. Amen? Kanang magpasakop ta sa iglesia sa Ginoo. Magpasakop ta diha sa church. Amen? Kaya nga naman, kung ang Ginoo mo ay atong ulo, kita mo ilawas. Amen? Ang tanang dili part diha sa lawas, dili na part sa lawas ni Kristo. Di na iya. Di ba? So sa tibok lawas, kung na'y kamot nga, galiyok-liyok nito niya, wala siya ilabot sa lawas, di ko na siya party. Amen? So muna magpasakop ta sa lawas ni Kristo. Amen? Muna sa atong mga ministries, doon na tayo mga accountability, doon na tayo mga leaders, doon na tayo mga pangulo nga ibutang sa Ginoo, sa atong pagpangministeryo, kabalutang nag-function ta ingon nga usa ka lawas. Amen? Hallelujah. Then, letter H, mga kaigsunan, kaning holiness, pagkabalaan. Importante ang holiness. Kaya nga naman, holiness is the standard of living for God's people. Ang standard sa pagpuyo sa mga anak sa Diyos, mao ang pagkabalaan. Kung wala na gani pagkabalaan for without holiness, sa gani, imposible ang pahimaya sa Diyos. Dili ta makapalipay sa Ginoo walay holiness. Amen? Kaya gusto sa Ginoo kanang balaan ta nga nag-aalagad sa Ginoo samtang naghulatas ang pagbalik. Kung timaan na ito mga kaigsunan, ang yawa ni Aridis atuang sa kalibutan or mahibalang nimos dalanon, walay laing plano ang yawa kundi gubaon ka. Walay laing trabaho sa yawa kaning 3D. Naman siya 3D na, no? Saan na yung 3D sa yawa? I-deceive ka, linglahon ka, daghan kay mga lingla karon miyon sila nga kay ang Dios Amahan, doon ay Dios Amahan, doon na po Dios Inahan. Balantayan. So, mato ka silang simbahan, libre kaon, libre seminar, libre tanan. Muato ka Manila or ato ka Korea sa ilang under sa ilang program, libre tanan. Pero wala ginatudluan ka nga doon na may Dios Amahan, doon na kuno Dios Inahan. So, deception. Diba? May mga bitaw, no? Kaya kung nanay amahan, doon ay anak, doon ako inahan. Kaya kung kulang kas pulong sa Ginoo. Diba? Masay mahita po, matalang ta. Kunang focus on the Word of God. Amen? Kaya nga ang trabaho sa yawa, pagpanglingla, no, to deceive us and to divide us. Gusto sa yawa nga bungkagon ta. Gusto sa yawa nga gubaon ang lawas ni Kristo. Dili ganahan sa yawa nga magkasinabot ta. Ano ba mo? Dili ganahan sa yawa nga malipayon tang magkuyo. Dili ganahan ang yawa nga naaka. Dili ganahan ang yawa nga magkuban ta. Dili ganahan ang yawa nga maghiwos ta. Ganahan sa yawa kanang mabungkag ta. Ang trabaho sa yawa unsa gani? To deceive, divide, and to destroy. Gubaon ra gyud ta sa yawa. Unang sa tuig ingon sa day kanta sa nga bata. Akong ang yawa sa panimalay, ito. Pirmi lang away, di ba? O, pero kung ang Diyos, kung si Kristo sa panimalay, masadyang balay, di ba? Sadyang balay, nas Kristo. Pero muna dili ganahan sa yawa na malipayo ng mga anak sa Diyos. Pero kabalo na ta. Once we are rooted sa Word of God, makabantay ta sa mga deception sa kaaway, makabantay ta nga, uy, murag i-divide na may siyawa. Unang, sa amuang grupo mga kaigsunan sa mga kapastoran, usay mo sa liutot kuning yawa. No? Labi na kuning panahon sa eleksyon, ay mo sa liutot, dili pa na sila mga yawa, di pa na ito kontra na, pero kaning yawa ba, mangitag pumagi mo gamit yung tao para ma-divide ang mga pastor, ma-divide ang mga Kristohanon,
Mag-away ng mga pastor, mag-away kay kaning grupuhan ni Dirispikas, kaning grupuhan Dirispikas. Mga membro po mag-away na kay ato laging butuhan si mayor kani. Bikan ayo lagi di ko ana kani usapon. Muna ni nang kabalo ba mo? Kayo, labi na karong eleksyon dagang mga Kristohano na nag-away. Bisag mga magsuon gani nag-away, di ba? Grabe makaguba ang politika, no? Bisag gani sa kauluhan nag-away. No? National official ha, national kuan na posisyon. Di ba? Senador o presidente nagsuon. Pero gubot sila. Di ba? Ano man, ang gusto siya guluhon yun tayo, destabilize yun tayo. No? Sa atong, sa nasod no nga bahin, pero kabahin sa Kristohanon, maol yapon. Gusto sa yawa nga takihon ang mga Kristohanon para dili ta magkasinabot. Hallelujah. So, kung sa ay, how to prepare? Focus on the Word of God, rely on the Holy Spirit, and number 3, choose to live victoriously. Kana di ay, pagka madaugon, dili di ay na sulak marang ni daog ka. Amen? Kundi ikaw yun ay mumupili ana nga madaogon ka. Amen ba? Ikaw ay mupili nga mudaog ka. Kung ganahan mo victorious life, kung ganahan mo kinabuhi nga madaogon, o sa buhaton na ito mga isunan, atong ikinabuhi, ang kinabuhi nga pagka-Kristohanon. Sa man ang Kristohanon kinabuhi? Si Kristo nagpuyo sa imong kinabuhi. Kana bang God is with us? Or God with us? Kanang Emmanuel, God with us. Ang Diyos kauban na to. Amen? Muna ningon si Apostol Pablo nga kaigsunan, kung ang Diyos kauban nato, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos kauban nato, si kinsa may makigbatok nato, si kinsa may mupildi nato, ang tanang mga anak sa Diyos madaugon. Amen? Nag-ingon ang pulong sa Diyos mga kaigsunan, si Apostol Pablo ningon, I can do all things through Christ who gives me strength. Di siya mahimo na ko ang tanang butang, pinaagi ni Kristo, nga nagahatag ka na kong kusog. Amen. Kabalo ba mo kasi makahatag ni mo kusog? Kana malipay ang Ginoo. Ngayon ang pulong sa Diyos, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Diyos, maya kong kusog. Wala kung ang Diyos malipay sa imong kinabuhi, matingala ka kusgan ra kagyapon. Kung malipay ka din si Lord sa imong kinabuhi, tagaan ka niya kusog. Ebidensya na bisan pag naay may idaran nino sila tatay, di ba na i-deny? Ang mga kusugan na nila, dili na basta-basta. No? Yes, Ginoo. Kung ang makapaliko na ito sa pag-alaga sa Ginoo ka ng malipay ang Diyos, was gani nga dili malipay ang Diyos sa tuwa, pati nga lang kaluya man, kasulay na mo, makasala gani karon dahil imong paminaw, nagluya imong ginabuhi. Ano man, every time nga makasalata, muratag nagpasag bato ba? Sa kilo rin sa laaro, no? Bugat din eh. Kauma na po, dumaga na po, bukus ka kilo. Di ba? Every time makasala ka, galugdo kang sala. Amen? Unya, tungkol sa ka, dugay nga, ingon na ana ang kahimtang, pasad-pasan mo mga sala, bukat kayo imong paminaw. Uy, lami! Ang sala dili makapahimod sa Dios. Amen? Pag mo na'y makapaluyan nimo, mo na'y makapag-uol nimo, mo na'y makapastress nimo ang sala. Amen? Pero kung malipay ang Diyos, gaan po di mo pamina. Amen? Kapalo ba mo igsoon nga, sumala sa studies, ang tao, nagutay naka-default or nagutay kuan disenyo sa tao nga gusto gyud nato ganang ang atong oferan sa ato ang halat or doon natin tagaan pahimot ba? Ganahan nato ang tao mahimuot, ganahan nato ang Diyos mahimuot, di ba? Ang atong anak mo eskwela, ganahan sila mahimuot ta. Di ba? Ano bang magpapansin ta ba? Sa tinuod lang sa Ginoo, usay na inga na dato kinaya no magpapansin. Pero dili ingo magpapansin nga murag wala na punta napansin. Ha? Importante matataas Ginoo. Pero man ang tao nakadesinyo nga doon na kung siya ay something or someone nga kinahanglang malipay niya. Kung dili ko no malipay ang uban sa tao, kada tawhana wala na nalipay niya, mura na walay lami iyang kinabuhi. Di ba? So, ang tao ganahan yung mahimot.
Pero ang asawa, ganahan mahimot ang bana, di ba? So, pag uli sa bana, gikan sa trabaho, ang asawa nagluto, di ba? Dahil gipakaon, dahil yung kaon ng bana, siya lamia man yung imuhang luto, no? Lipay kayo ang asawa. Luto siya, ginununan. Daghang kay sabaw. Sa lamia man kayo na imong giluto. May lang, litay kay asawa, lumia, litay kita ko bana. So, ang asawa, lipay kay siya malipay ang bana. Di ba? Pero kung nakadesinyo na ito nga, ganahan na malipay na ito ba? Pero ba't nga na ba? Gusto na ko makita niya. Pag ana sa bana, lamihan man na yung mga ano, pagkaon, gilamihan yung bana, gisimot siya kaon na eh. Siya nga, gilamihan na ikahan? Oh, lamig kayo, lamig kayo na yung mga tinula. Nasuko na po siya kay ano, iyang paksi, ginyalag tinula. May pagula na lang siya dahil sa no? So, ang ano man, ang tao, ganahan siya ka na mahimot. Nay mahimot niya no? Ako, ganahan ko malipay ang mga asawa na ako, akong anak malipay. Ganahan ko malipay mo, pero di man na ito ikakuan naman ko yung mga tao dili malipay na to. Pero sagdi na lang, ang importante, malipay ang Ginoo. Sabi nila po. Hallelujah. So, how to prepare? Focus on the Word of God, rely on the Holy Spirit, choose to live victoriously, kay kanang kinabuhi pagkamadaugon, dili na sulagma lang sa imong kinabuhi, kundi ikaw yung mupili, anak, kung ganahan ba ka magmadaugon. Hallelujah. So sa atong kinabuhi, makikisala, doon ay mga shifting, doon ay pag-usab. Di ba? Ang kalibutan, nag-ausab, ang atong ekonomiya, nag-ausab, no? Ang pamilya, nag-ausab, di ba? Ang akong anak sa una, kuyog-kuyog na mo pirmi kada adlaw, maabot panahon nga kada semana kausa na lang. Di ba? O mag-eskwela ka din siguro, may nalang siguro sa usa ka semana kaduha na lang kita kay busy kay siya, busy pud me. Kay ini ka nanay trabaho, siguro once a month na lang makita. Pag mo-abroad pa yun, once a year na lang. So na mausap, di ba? Ang panahon nag-ausap, ang sitwasyon nag-ausap. Doon ay shifting, bisa sa atong church. Doon ay shifting, doon ay kausapan. Doon ay pag-iba-iba. Usay, na kayo makita ron, hindi na po na ito makisunod, wala na po na makita na to. So we need to adjust, kinala mag-adjust na. Pero nga na yan na taon, bisa pag unsay kausapan, karon doon ay problema, sunod wala, o na po yung maabot nga problema, unsa pa diha, bisa kung sa sitwasyon nga mudangan sa itong kinabuhi, importante nga itong kinabuhi, nagpatong diya sa likong bato nga mao si Jesus Christ. Amen. Amen. So we must stand on the solid ground. Kinsa man itong solid ground? Ha? Jesus Christ. Hallelujah. Unsa ka ginahulat na to? Gahulat na sa katapusan sa kapanahonan. Gahulat na sa pagbalik ni Jesus. Ang pagbalik ni Jesus, dili pa na siya. Duha ka mo nakafit ang atong rapture, di pa na mo i-end. So gahulat, samtang gahulat ta, magpabilin yun ta diha sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan imong commitment, it's for eternity. Amen? Kaning end, no? Samtang gahulat ta sa end, ang atong pagsalig sa Ginoo dapat for eternity. Ang imong paglaom dapat for eternity. Pangwalang hanggan. Pangwalay katapusan ba? Amen? Nga dili lang kutob ra karon. Amen? Ang atong pag-alagad sa Ginoo, dili lang kutob ra sunod bulan, dili lang kutob ra sunod tuig, kundi ang atong pag-alagad sa Ginoo, commitment sa Ginoo, it's for eternity. Kanang pangwalang hanggan. Amen. Gahulat ta sa Ginoo, although ang tanan ng puno sa Ginoo, heaven and earth shall pass away. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, siya apan ang akong pulong magpabilin hangtod sa kahagturan. Ang mga tao nga dunay pulong sa Dios, magpabilin sa hangtod sa kahagturan. Then sa maya to, samtang gahulat sa end, mga kaisunan, letter N, newness. Dapat atong ipabago sa Dios ang ato ang unahuna o kasing-kasing. Doon ay pagbago. Nga naman, gahulat sa Ginoo niya, moras gyapon, walay na usap. Wala i-preparasyon. Amen? So, sa magpangasapunon, nga ang babae nga kalaslon, samtang gahulat siya sa panahon sa iyang kasal, daghan siguro na kayo ginabuhat. Siguro mag-exercise kada buntag. Nga naman, para inig kasal niya, dili siya tambo. Di ba? Matingala niya yung banaw, ibanig akong gisaaran, lahi lagi lawas.
Diba? So sa pagsamtang gahulatas pagbalik sa Ginoo, daghan ng preparasyon ingon nga para sa una. Amen. Manglimpyo so kagalingon, di ba? Siguro kung kuan manghingupog ka, magpamanicure ka, di ba? Sa tawhanon ha. Pero sa espirituhanon ato na ma-apply samtang gahulatas pagbalik sa Ginoo, atong ipabago atong kinabuhi. Amen. Sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So importante na unang ningon ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Isaiah chapter 35 verse 4. Ningon diha, say to those who have an anxious heart, be strong, fear not, behold your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Ano man, gahulatas pagbalik sa Ginoo. Kanang mga nangaluya di atong inon, ayag luya-luya. Magmalig-on ta. Amen? Magmalig-on ta. Kay haduol na mubalik ang Dios. Hallelujah. Ang letter D, mga kaisunan sa end, samtang gahulata, kinahanglan na to ng divine grace sa Ginoo. Matod pas kat sila, divina gracia. Divine grace. Usama na, divine is godly grace, gracia, kanang Diyos nun ng gracia ato ginahulan. Usabot, mabuhi ta uban sa kaluoy ug grasya sa Dios. I-recognize nato na dili imong effort mo'y nakapasinso nimo. Dili imong effort nakapahimo nimo matarong kun dili grasya ra gud sa Ginoo. Nahimo kang matarong because of God's grace. Hallelujah. Nahimo kang ikaw na wala ko doon na gani mo dahil di mo nga nausab ang imong kinabuhi, makaingon ka. Glory to God. Salamat kayo. Balik sa Ginoo himaya. Ano man, kung kita rin mag-usap-usap itong kinabuhi, oras gyapon. No? Pagpasalamat sa Ginoo. Doon na tayo Diyos. Makamalong mo usap. Kung nag-ingon diha sa verse 2 sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, niyo diya, through the insincerity of liars, whose consciences are seared, no? Ngano kinahanglan nato grasya sa Ginoo kay ngano man daghang deception sa kalibutan or daghang atake sa kalibutan against sa mga anak sa Dios. So kinahanglan nato og pagpadayon, idubanan sa grasya sa Dios. So sa may buhaton na to, we need to activate our blessed hope. Atong i-activate ang blessed hope. Kung saan ang blessed hope na to? Kanang pagbalik sa Ginoo ba? Blessed hope na na to. Gubuta kayo ang atong lauman nga mubalik ang Ginoo, musulbad sa tanan. Amen? Imong bana, imong asawa, imong pamilya, maglisod kag usog. Pero ang Dios kaya nang usbon sa Ginoong tanan. Amen. Amen? Hallelujah. So we need to activate our blessed hope every day. Ang pagbalik sa Ginoo, samtang gahulatan niya na. I-anticipate na ito. Kung usahay ba, may kita nga, kita mo yung, ay sa sunod pa siguro, tuwing mo balik ang Ginoo, ay sa ang pagbalik sa Ginoo, imminent na siya, mga kaisonan. He can come anytime. Pwede karon, pwede ganyang hapon, pwede ganyang gabi, pwede ganyang takabalo. May samtang gahulatas pagbalik sa Ginoo, i-anticipate na ito. Hallelujah. Nga, He will come anytime. Balikan na ito, atong verse, mga isunan sa John chapter 14 verse 3. Saan sa Ginoo ni siya? And if I go and prepare a place for you. Siya, kung muadto ako dito, o mag-andam o dapit or luna para ninyo. Ni siya, I will come again and will take you to myself. Siya nga, mubalik ko pag-usab. Kung makaandam na akong luna, mubalik ako pag-usab. Kay kuhaon ko kamo. Siya nga, kay kung asa gani ko, tuausap kamo. Ganaan pa mo na? Hallelujah. Sometimes, kalit napapangutas kalibutan, ma-feel na nato ang procedures kinusay, ganang magsimba ta. Diba? Yan, maplito pa ta, masahe pa ta. Diba? Pero, wapot ang panahon nga kauban na ginato mismo. Kanang personal ginato nga naman ginagin, ma-feel man nato sa ito sa balay. Pero,
Kahirag yun ng kaubag yun na ito ang Ginoo ba? Kaya sa iyang giingon ba, kung asa gani ko, physically, ito asad mo. Physically. Di ba? Karon, ma-feel man na ito ang presensya sa Ginoo. Kung ako nag-ingon kulang or something, kompleto man nagya po. Pero saan sa Ginoo, ano bang kahugmanan? Kompleto sa tanan. No? Nawala na yung makulang ba na sa presensya sa Ginoo. Hindi na ka magunawon, sabi ako panihod turon. Diba? O sa ka na ba magsimba ta? Kanang panihod to, sa imo kompleto siya sa Ginoo, no? Kasi po yung sudano na rin. Kauna-una ang tana, di ba? Pero kanang ng Ginoo yun mismo. Ma-feel mo yung presensya. Malimot na ka sa ubang butang. Malimot na ka. Di na dito importante. Atong imong kwarta dili na dito importante. Imong balay di na dito importante. Imong yuta lapad kayo. Di na dito importante. Imong trabaho dili na dito importante. Kaya mas importante di ang presensya sa Ginoo. Niyo na Ginoo. Kung asa gani ko kuhaon ta mo. Kung asa gani ko tuwa usab ka mo. Kung ikaw mo'y gisultihan sa Ginoo ana, magpasabot na adyo ka sa huna-huna o kasing-kasing sa atong Ginoo. Ito pala pakatuboy ni Diyos. Hallelujah, Jesus. So karon nga kahapon na ako ngayon katuon si Tatay Pedro, si Brother Ray Lord sa pag-serve sa itong communion. Manindog tama kayo sunan. Samtang ato kita itong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Ayun. Mukuha lang mo sa inyong bahin sa itong communion. Praise the Lord. Praise God. Atong iduol sa Diyos ang atong kaugalingon karon. Let's come to the Lord in prayer with a sincere heart. Atong hikling ta ng mga babag, itong mga sala nga nagbuhat, mga sa Ginoo. Father God in heaven, Lord, nakasala kami sa among buhat, una-una o sa sinultihan. Forgive us, Lord. Imo kaming tapos na mo ampit sa imong balang panihapon, Ginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tawitan na ito po yung Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. Yes, ako pinagyo ang mga kaisunan. Kung ready na ka mag-take sa communion, hindi ka po kasi upahin. Praise the Lord. Matag sa naglabot sa lawas mo, kahapos mo sakit, iantos mo ang kaluwasan, kaayuhan na ang punto. Sa tulog kong korona mo, nagidasok sa iyong ulo, may dahilin, hamili mong dugo. Matag sa madalabot sa lawas mo, kahapos mong sakit, giantos mo ang kaluwasan, kaayuhan na ang punto. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. Imo ang tanan.
imo ang tanang pagdahi. Imo ang tanang buhok, ang purong-purong sa himaya, kung kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Jesus. Hallelujah. Maigsoon na ito itaas ang tinapay. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo usab kaninyo nga Ginoong Hesus sa gabi nga siya gipudihan mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong itaas makausap pa ang tinapay. Ginoong Dios, among ipasalamatan ka. Lord, na ikaw namatay sa krus. Imong gidawat anang sakit sa imong lawas. Mga labod, aron kami mga ayos sa mga balatian. Lord, salamat Ginoong Dios, ikaw nag-aayos sa among mga pagbati. Dili lamang pisikal ang kaayuhan, kundi espirituhan ang usa. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat sa kapasayloan sa among mga sala, Lord. Yes, Lord. Imong gidawat ang mga kasakit, Ginoong Dios. Aron kami makadawat og kalipay. Ikaw, Lord God, imong gipayluan, gibugtian sa kasakit ang tanan namong mga kalipay. Busan, Lord, pasalamatan ka na mo pasidungkan sa among pag-ambit niini, Lord God. Among gihinumduman ang imong kamatayon sa krus. Among gihinumduman ang imong matamis nga gugma. Among gihinumduman ang imong pagpalangga, paggigugma sa matag usa karon. Lord God, among dawaton kini nga kinasingkasing. Ug among Ginoong barugan ang among pagkakristohanon. Ingon nga imong mga anak, samtang kami nagulat kanimo. Salamat ini, Ginoong Dios. Kami kabahin sa imong lawas. Among gisalig at tanadya kanimo in Jesus' name. Dungan sa pagkaon. Tuita sa kupa. Umasa panihapon, ikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo nining pan, o sa matag inom ninyo gikan niining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagpalit niya. Ginoong Dios, aniya kining kupa, Lord, simbolo sa imong dugo nga balaan nga naghugas sa tanan namong kalabasan sa krus ng Kalbaryo. Lord. Namoy nagtabon sa among mga kasalanan sa panahon nga kami hukman, ang imong dugo maoy makit-an sa among kinabuhi. Ug wala nay pagkahinukman sa tanang anak ng Kristo. O ang tanang anak ng Kristo bago nang binuhat ang tanang nilabay na mga daan o ang mga bag-o niabot sa among kinabuhi. Ug salamat sa imong pulong nga nagapahinumdom kanamo ng imong balaang dugo na naghugas sa among kasalanan, among kining isangyaw ang may balita sa tanang katawhan samtang kami nagaulat sa imong pagpalit. Lord God, siluhi kami, pinagi niini. Dili na pagkatungluhon pang imong mga anak ko Dios. Tungod kay kami nahugasan sa imong hamiling dugo. We are washed by the blood of Christ. We have been cleansed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Among gidawat ang kalipyo sa among kinabuhi karon. Bago na kami binuhat. Tungod kay kami imong higasan sa balaan mong dugo. In Jesus' name. Dungan na sa pag-inom. Atong ibayaw itong mga kamot sa tuboy ng Diyos. Ginoong Diyos, salamat, Lord. Lord, as we partake the bread and cup, Lord, we remember your death, burial, and resurrection, Lord God. Until you come, Lord. Salamat, Ginoong Diyos. Isangyaw na mo imong pulong.
sa mga katauhan. Nag-aibig kusog kalikon. Amo gamiton, Lord God, para sa sabwag sa imong mga pulong. Ingon nagkahayag sa kalibutan. We worship you and honor you in Jesus' name. Amen. Amen. So palampakan itong buhay ko sa Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sunod akong ihatag ni Praise God. So, karon na po ang atong paghatag sa atong offering o atong kantahan na atong bimili sa awit nga give thanks. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. And mag-present ang mga bata na sila i-present. Before tamo ato sa pagtapos. Pwede po kayo. Okay, dali na mo mga anak. Verse. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay, Psalms 119
ampuan ang mga bata. Kaya ano, ang mga bata magod sila ang backbone sa church in the future ko. Naamoy mga anak, then dala sa walay. No, dala sa simbahan. Ato tutunan. Okay? Sige, ato ta sa pag-pray ang kiyang si tatay, kaya siya mo release of blessing. Ganto pa. Pati pa yung mga kamot. Lord. Hindi tayo salamat sa iyo ng mga pinatuloy. Magtubok ini na baka ang mahatot ng sumunod. Salamat Lord kung magpalawangin ng mga upang sa ilang mga salamat Lord. Nahan ko siyang pagbalik sa nalagat sa iyo. Salamat Pinoon hindi ka lang dalaga ng mga Amen. Amen. Okay, praise God. Balik ta sa mga paglingkod, mga igsoon kay karon. Actually, birthday ni Hiro. Nag-crying. So, kay birthday man niya, ato silang ampuan. Si Papa niya, dungan sila karon iyang birthday ni Brother Jackson. Og ni Hiro, March 4. So, wala man si Brother Jackson, kay ito man sa barko. So, si Hiro mo'y representative. Og si mama niya. Ayan. Ato silang ampuan. Pariyo nato diri si... Kisa pa'y nag-birthday karon? Karon nga man. Isang dili lang karong adlawan? Napay nag-birthday? Para maampuan po nato. Apit na si tatay. Si Jusen. Okay. Sige, ato po siya niya. Pwede na po yan. Pwede na kayo mag-pray ta. Wala man tayong cake karon kay... Wala na kapalit. Sige lang. Okay lang na. Ayaw lang hilak. Hilak. Ako ihangyo si Pastor John. Praise the Lord. So atong itaas itong mga kamot, no? Sa ilaha. Hallelujah. Ginong Diyos, salamat Lord sa imong ginoong kaayo, sa imong gugma. Maayo kasi pa mga saad, Lord. You are faithful, Lord, to fulfill what you have promised to us. Ikaw, Ginong Diyos, nakasayod sa kinabuhi ni Sister Ellen, Brother Jackson, Lord, sa ilang pamilya. Ikaw, Ginoo, nakakita, Lord God. Usa sila sa pag-alagad nila din mo. And I pray, Lord God, ikaw magalingon kanila sa kinabuhisan ni Brother Jackson, especially sa iyong birthday. Ni Jairo, Lord, pag iampo, Ginoo, ikaw mag-auban kanila. Sa trabaho ni Brother Jackson, gusto nasa sila yung dapit. Asa man siya maglawig, Lord, sa kadagatan, sa lahi kadasuran. Ikaw mag-auban kanila. Kung iampo, Ginoo Diyos, painumdumanin mo siya, Lord, sa iyang Ginoong kinabuhi, na siya nabuhi lang sa imong grasya o sa imong kaluoy kaayo. Kung iampo, Lord God, ikaw mag-likod sa pagtuo, doon na may mga trials, mabot sa kinabuhi, ikaw ang iyahang saligan. I pray, Lord God, for blessings sa iyang kinabuhi. Kinabuhisan ni Jairo, Lord God, magtubo siya doon, kahandog na nimo. Ikaw, Lord God, maghatag ka niya kalingon, espirituhanon, physical, o sa tanan, bisan sa emotional na aspect sa iyang kinabuhi, ikaw sa pag-auban ka niya. Salamat sa tanan, among giselyuhan ng tanan, mga pag-ampo, pinagi sa ngalan sa Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, alang sa ato ang announcement, ako ngayon si tatay, no? Pedro sa ato announcement. Ito may ito. So, makaisunan, karong sa city, doon na tayo family day. Amen? Amen. Ato ta sa Levita. Aganan. Pagpatiya sa airport. Dito na tayo ito. Ikaw, magdala tayo madala dito. Ato tayo dito, magtapok ka, magsalo ka. Amen. Ito tayo dito. Kang alas 11, ato tayo dito. Kasi ito magpabaptize, pastor mag-baptize ninyo. So, ready ninyo ang kagalingon para sa pag-baptize ni pastor. Nagula po tayo ninyo ang mga mensahe. Salamat sa Ginoo na istabli mo ta. Karong kita city, tulis. Kita dito. Manita. Tatanan. Yes. Pwede po mga bitarpon mo.
Amen. Amen. Oras. Oras. Alas 8, tas anak. Tuan na ta. Alas 8 sa buntag. Alas 6 bigan. Alas 8 pun kan, kuha na pa ito. Ta, kanan. Ito tatanan. Masa. Sa Martes, sila si Keto, si Pastor, mo ato dito mo kan sa itong kuhan kapit sa ano. Toy pabok. Babok. Okay. Salamat sa Ginoo. Salamat kayo, no? So, napabay balo? Atong klase din sa CLDP, magsugod na yun sa balo. Okay, so, sa oras sa alas? Alas 12. Alas 12. 12 to 1, tapos alauna, Bible study. Ito alas 2, so mga 2 ka oras dito, no? So, mga alas 11:30, tuwan na ta? Alas 11:30, tuwan na dito. So, okay. Magsabot na ta? Okay, mapil ka sa klase. Okay, sarili, mapil ka? Okay, so atong CLDP program, ang tingala niya mo, CLDP stands for Christian Life Development Program. So, kani siya, importante ni siya sa atong mga membro para doon na tayo kanang foundation sa ato ang pagtuo ba. Unsa ko ni atong gituuhan di ay unsa gid kintibukan ani, di ba? So, kung sa Katoliko na katekismo, kita natay CLDP. Di ba? So, kung sa Iglesia ni Cristo nasa ni doktrina, kani siya parang doktrina nato ba. Unsa ko ni atong gitunan di ay unsa din atong pagtuo. Unsa din kaibahan ani sa uban. Ana ba? So, natay mga paya. Andamay yung tanan nga mga lisod nga pangutana ka dito ta mag-istoryahan ay. Kaya dito na to bagong tanan. Tanang mga questions, anything. So, ato ang first part na kabahay mo nagkaluwasan, dahil hantod na paingon sa witnessing. So, napo niya tayo mga praktiko mani, magwali na sa gawas in the future, no? Para tayo magtudluan tayo sa pag-share sa pulong sa Ginoo, di lang kayo na. Kung manay ganahan sa mga anak sa Ginoo, kadang matrain. Amen? Hindi man kumudalag sundalo sa gira nga may training. No, kaya hindi ka po dito po sila niya kung apila na unayon niya ako ba. So, ganahan ko ang ikuyog na ko sa ministry kanang na-train yun na to. Parang kabalog yun tag unsang asa mo padulong ni. Unsay gyud ato ang para usara tag direction. Amen? So, I hope nga excited ako. Tabangan na nato ni. Mga pila ka book Brother Pete ang enroll? 9, natay 9 ka estudyante. Sige, ato nang ipatay basig na pa mo ada na si Sister Shelite. Ano siya? Apil siya. So, ika-10 si Sister Shelite. So, basig na pa ganahan, ato nang kuanon. Unya, bakasyon naman diay sa unyang sunod. Pero kay kaso lang mga trabaho, padayon naman sila, no? Lahat kuan. So, di pwede na to inadlawon ng dimitso ba. So, pwede naman dito siya makuha mga duha ka adlaw. Straight yun siya ba? Kay kuan raman 12 raman ang kaleksyon. So, unong kaleksyon sa usa ka adlaw, dahil pagkauma, unong ka oras pagkauma po. Kaya ra. Kaso lang na may mga trabaho din na ito. So, himo na ito, usa ka oras kada semana. Okay na ba? Dugay mo human? Mausap raw niya ni, sa Santa Magdaga na ni, na program. Ato rin sabot-sabot sa mas maayo. Di ba? Pero ato yung humano ng 12 yun ka leksyon. Okay? So, ano lang. Ito pala pa ka na Ginobe. Salamat sa mga worship team. And also, atay, welcome back, Ma'am Pan. Sister Virtues, no? Si Doktora. Good morning. So, salamat sa Ginoo. O, sa tanan nga mga first time na to, first time rin. Tanan naman siguro na ano? Nakari na last time. So, welcome back everyone. And I hope nga magdalatag ka lang sunod si Mana. Dalatag ka lang nga buhi. Amen? So, atong assignment na nagpirmi, isa kay, ampot as Ginoo person ba? Lord, isa kay akong dalon sunod Domingo. O, sabi sa usara or doha. O, diba? Katong na isakyanan, pwede nyo isakay. Kung na motor, pwede last day. Or katong na kung wala'y pamasahian, ano lang, no? Isa lang madala. So, kita tanan, ano lagi na itong buhaton. O, graduation kayo ni Bon gahapon, pero yun siya, ampuan ka siya nga, nag-ampuan naman po may. So, okay lang siya. Kasi dito na lang po siguro siya, no? Okay, so, celebration na to. Nag-testimony pa ka? Hindi na, kay nabugnaw na ang tinula. Okay, so, nito kang tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ang yun. Barangay po, Sister Shelite, to pray para sa tuwang closing prayer. Dala na sa offering. Apil na sa offering. Sa closing. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lord,
Jesus. Lord, unang-una, Lord, salamat sa tanan, Lord, nga naa ka kanunay nakauban ka na mo, Lord. Lord, lagi mo kami hiubanan, Lord, bisag asa kami, Panginoon. Bisan yung adlaw, Lord, aniya ka, Lord, di mo gihatag ka na mo, Lord, ang kusog nga para na mo, Panginoon, para sa among panginabuhian, Lord, para sa among negosyo, Lord, sa among trabaho, Panginoon. Lord, nga tagay kami kadasi kanunay, Lord, bisan, Lord, sa among mga trabaho, Lord, na ang kakapoy, Panginoon, pero ikaw naghahatag na mo pusukan mo na, Lord. Lord, salamat sa tanan, Lord, sa mga blessing at dihatag nimo kanamo, Lord. Ikaw kining gibalik, diha kanimo, Lord. 1,000 pilo-pilo, Panginoong Jesucristo. Lord, nasayod mi, Lord, nga ikaw dili matagbaw kanamo, Lord, sa paghatag kanamo, Lord, sa mga pinansyal, Panginoon, nga among pinanglanon, Lord, sa matang adlaw, Panginoon, hallelujah, bisan, Lord, sa mga pamasahe, Lord, sa imong mga kanakan, Lord, dili kini makaksan, Lord, hallelujah. Lord, salamat sa tanan, Lord, bisan sa among Panginoon sa matang adlaw, Panginoon. Lord, salamat kanunay, Lord, nga kami imong gihatod diring safety, Panginoong Jesucristo, ug dili masayang, Lord, ang pulo nga among nadungog, Lord. Nga amo kini, Lord, nadungog, Panginoon, ug amo kini nasabdan, Lord, ug amo isulod sa among kasing-kasing, Lord, nga dili na kini mahanaw o mawala, Panginoong Jesucristo. Lord, salamat sa tanan, Panginoon Jesucristo, nga kining imong mga kaanakan, Panginoon, naa kanunay, Lord, mga kalipay, Lord, kadasi sa pagayusan ining dapita, Panginoon, nga imong gamiton ang among mga baka, Lord, sa pag-share sa imong pulong, Lord, sa mga kaanakan, sa mga kalag, Panginoon, nga wala kahigpit, makailakan nimo, Lord, ug amo kini madala nining dapita, Panginoon. Lord, salamat sa tanan, Panginoong Jesucristo, sa among pastor, Panginoon, nga Lord, wisdom, Panginoon, ug dungagi pa, Lord, hallelujah, nga amo pa, Lord, masaktan ang mga laglong mo, mga pulong, Panginoon. Lord, kaalam, Panginoon, bisan kabitanan, Panginoon, ang imong gabong kapangyarihan, Lord, nga amo kini, Lord, masinati, Panginoong Jesucristo, ang imong gugma, Lord, nga bisag among mga kaaway, Lord, amo kini makatunan nga higugmaon, Lord, ug masyaran sa imong pulong, Panginoon, ug among madala nining dapita, Lord God, hallelujah. Kay ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, ug hari ka sa tanang hari, Panginoon. Lord, salamat sa tanang Panginoon na karon sa among pagpamauli, Lord, dala nga mo, Lord, ang imong presensya, Panginoon, dala nga mo, Lord, ang imong among kalipay, Panginoon, nga gikan kanimo, Panginoon, ihatod kaming safety, Lord, libuhi ang dalan nga among paagdian, Panginoon. Isip mo tanang mga sakyanan, Panginoon, mga motor, Panginoon, Jesucristo, nga moabot kami sa among pamilya, Panginoon, nga malipayon ug ang sahod, Panginoon, Jesucristo. Salamat sa tanan, Lord, bisan sa kasingihanan nga makita kami, Panginoon. Nila, Panginoon, sa paguli karon, ikaw makita, Panginoon. Malipayon sila, Panginoon. Salamat sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Ito'y taas na mga kamot, mga kaigsunan. Ang grasya sa Panginoon Jesucristo, ang gugma sa Amahan, ug ang pag-ikambit sa Balang Espiritu Santo, mag-auban ka ng tanan, hangtod sa kahagturan, ug ang mga anak sa Diyos magayong. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless everyone. We love you and see you next Sunday. See you on Wednesday sa ito ang Family Day. God bless. Hallelujah. Okay, what was in the beginning?